medyo iba kasi yung situation noong 2016 at iba yung sitwasyon ngayon. Mas matindi yung laban ngayon. Kasi mas demonyo yung administration ngayon as compared to sa administration. Ang lupit nun! Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June. At eto, ang titindi po ng mga binibitawan dito ni VP Sara. Mas demonyo ang administrasyon ngayon kaysa nung nakaraang administrasyon. Ang tinutukoy po dito ni VP Sara ay yung Pinoy administration. Kasi ang pinag-uusapan po rito ay yung eleksyon nung ngayon at nung nakaraang eleksyon nung 2016. No? At sinabi rin ni VP Sara na dapat managot ang presidente ng Pilipinas, si BBM, dito po sa pagkikidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nag-aalala din po si VP Sara sa posibleng dayaan sa eleksyon at vote buying. At ang balibalita niya dito sa Zamboanga area, 4 times a day daw ang bigayan ng ayuda. So yan po ang dapat nating tutukan at bantayan, ano? At kung mayroon kayong nakikitang vote buying, dayaan, kunan nyo po ng video. Karapatan po natin yan, ebidensya po yan. Bantayan po natin ang eleksyon na ito dahil nag-aalala nga po si VP Sara. So pakinggan po natin itong si VP Sara sa kanyang latest sit-down interview. Kagabi po yata ito at marami nang nagbalita, pero magbibigay pa rin tayo ng reaction dito. Alright. Medyo iba kasi yung situation noong 2016 at iba yung sitwasyon ngayon. Mas matindi yung laban ngayon. Kasi mas demonyo yung administration ngayon as compared to sa administration. Ang tinatanong kasi dito ng reporter, ng taga-GMA, after ba ng impeachment, halimbawang hindi ma-impeach si VP Sara, sa tingin mo ba, ito ang tanong titigil na ba itong administrasyon sa paghabol sa mga Duterte? Sa tingin mo ba, titigil na yung panggugurgur nila kay VP Sara? Ang sabi po ni VP Sara, sa tingin niya hindi. At mas iniisip pa ni VP Sara yung magiging worse na gagawin ng administrasyon ito. Ano yan? Aba, nakakagimbal po. Ang sabi ni VP Sara excuse, pwedeng ipakulong siya. Excuse po. Kasi hindi siya na-impeach no? So pwedeng pilitin siyang ipakulong. Kahit gawang kaso, sapilitan siyang ikukulong, parang ganon. Kasi nga, mas demonyo ang administrasyon ngayon. At eto pa, pwede rin kung malapit na ang 2028 election, pwede rin ipapatay na siya. Kaya sabi niya, mas demonyo ang administrasyon ngayon. Alam niyo yung nangyari kay President Trump? Naging frustration frustrated na yung Biden administration, yung kalaban ni Trump na administrasyon, na partido. Hanggang sa pinaambush na si Trump. Wala na panalo na talaga si Trump Kaya naisip na i-ambush na lang Kaya lang, dahil pumihit yung ulo ni Trump, hindi napuruhan, tinamaan na sa tenga. Kapag nakikita po nila, halimbawa, natuloy yung impeachment, hindi na-impeach si VP Sara, ano pa gagawin nila? Ipapakulong or ipapapatay? Kung hindi nila mapakulong, ipapapatay nila si VP Sara. At yan nasa isip na ni VP Sara. Kaya sabi niya, mas demonyo ang administrasyon ngayon. Dahil wala na halos silang pag-asa na manalo kay VP Sara, ipapapatay na lang. Kumbaga, nakikita yan ni VP Sara. Tuloy po natin yung interview ni VP Sara. Okay, ma'am, the impeachment, the hearing on HJK, sa confidential fund mo, and a lot more. Sa tingin mo, meron ka pang aasahan na pwedeng gawin nila sa inyo, ma'am?
really parang they will exhaust everything really to put the Dutertes down. Are you expecting more, ma'am? After the impeachment, arrest of PRRD, this complaint, you think are there more? Are you expecting more, VP? Yes, oo. Kasi, desperate people, they can think of the worst things to do. No? So, oo, naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mamatay. Yun na lang naman talaga ang dalawang hindi pa nila nagagawa sa ngayon. How confident are you, ma'am? Given the limited time, kasi hindi pa kayo nakaka-join mismo talaga sa mga candidates. You have your own lakad, PDP has its own. How confident are you that if they able to have the Duterte? Well, as with any elections, no, hindi namin alam kung ano talaga yung results. But so far, kung basihan lang naman natin yung reception o pagtanggap ng mga tao sa mga senator candidates na Duterte ng PDP, okay naman. I think we have more than a majority support. But syempre, meron din kaming concerns sa DIAN at meron din kaming concerns sa yung vote buying kasi Alright. Ang tinatanong po ng reporter, how confident are you doon po sa kampanya nila? No? Ang sabi ni BP Sara, ramdam naman nila yung pagtanggap sa tao, no? Yung bawat pinupuntahan nilang reception at yung mga nagpapaselfie na lang kay BP Sara. Ang dami. At kung siya ay pupunta na, no, sa stage, halos hindi siya makalakad dahil minamab siya ng mga tao. Unlike po kay BBM, paglakad, andun na agad sa stage eh. Parang walang nang humaharang, walang gusto magpa-selfie. Dati, noong 2022, rockstar siya. Ngayon, kapag nagsasalita siya at mayroon siyang magandang pangako, no? Alam mo ginagawa ngayon? Tambol. Hindi na pumapalak pa kasi mga tao, wala na reaksyon. Ha? Kaya umupa ng taga-tambol. Yung mga nagda-drum and bugle. Umupa na lang ng taga-tambol. Wala na halos pumapalakpak eh. Wala sumisigaw. Kaya tambol na lang ang ginagawa. Doon makikita mo pa lang eh. Makikita nyo yung pagtanggap ng mga tao. No? Kaya lang, nagtataka tayo, doon nga sa survey, mas maraming pumapasok na alyansa sa survey kaysa sa PDP. Kitang-kita naman sa reception, sa pagtanggap ng mga tao, lahat ng pinupuntahan ng PDP, lahat ng pinupuntahan ni BP Sara, mainit, overwhelming yung pagtanggap sa kanila, no? So, yan talaga yung nakikita ni BP Sara, itong vote buying at dayaan. So, yan ang inaalala niya. Kaya nga sabi ko kanina, dapat bantayan natin at ihanda natin yung mga cellphone natin. Narinig namin ngayon na yung mga local candidates ng administration ay meron daw mga tupad and nais and akap budget na pinamimigay. In fact, dito sa Zamboanga City, ang balibalita ay 4 times a day namimigay ng akap. Okay, ma'am. So, yun, no? 4 times a day. Ang alam natin dito sa pamimigay ng mga ayuda na to, gumawa ang COMELEC ng guidelines dito, no? Kaya lang, parang sinabi ni BP Sara, binigyan ng COMELEC itong ayuda ng exemption. Exemption. Ibig sabihin, ginawa na talaga nilang legal itong vote buying. Kapag naman sa vote buying, ang balita ni BP Sara, yung pondo, na ginawa nila noong 2025, halos lahat nga ng departamento binawasan para pondohan itong impeachment ni BP Sara at pondohan itong eleksyon. Ang ginagawa nila, padadaanin nila sa mga mayor, no? Ang diskarte naman diyan,
pag siguro eleksyon na or bago mga ilang araw na lang eleksyon na, ang gagawin nila, yung mayor ang magsasagawa ng vote buying or yung congressman. So, may listahan na sila dyan. Ito yung mayor, vice mayor, ito yung congressman doon sa bayan na yon, doon sa district na yon. Tapos ito yung listahan ng mga senador. So, package yan. Hindi ibig sabihin na yung mayor nagbo-vote buying, siya lang. O, boto nyo ako. Siya lang, hindi. Package na po yan. Kasama po, baka governor, kasama na dyan. Kung sino yung mga kaalyado nila. Ganyan na po yung, yung bentahan. Kaya medyo malaki na ang presyo ngayon. Kasama na po yan. Package na yan hanggang sa senador. Yun po ang kinababahala ni BP Sara. At kapag ang isang politiko, kahit ano pang itinatakbo niyan, kapag nagbo-vote buying, pag-aaralan mo lang, titignan mo lang kung ano bang nangyari sa bayan nyo. Mayroon bang mga malalaking proyekto, may pagbabago ba yung bayan nyo, yung distrito nyo? Eh kung wala, ang gagawin talaga ng politiko nyo dyan ay vote buying. Kasi walang ginawa eh. Biruin mo, 3 taon ang kanilang termino bago mag-re-election. Mahabang panahon po yun. Pwede ka pong kagaya ni Isko, ang daming proyekto na gawa ni Isko sa loob ng 3 taon. Kaya sobrang bilib ako dyan kay Isko. Dapat siya na lang yung binoto, siya na lang yung nanalo. Kaya lang, ang layo niya, no? Kay Bongbong Marcos. Sa 3 taon, marami kang magagawa eh. Kung napapanood nyo yung campaign rally ni Isko, ang dami niyang ibinibida na mga nagawa niya sa loob lamang ng 3 taon. Kung wala kayong nakita na pagbabago sa bayan nyo, huwag nyo na iboto yung mayor nyo. Palitan nyo na. Kumbaga sabi nga ni Jimmy Bontoc, sesantihin nyo na. Sesantihin nyo na kahit yung mga senador na ang tagal-tagal na wag na natin paupuin. Paalisin na natin. So yan dapat ang gawin natin. So dito po sa ginawang guidelines ng COMELEC, may nabalita na sa loob ng 1 buwan bago mag-eleksyon, dapat bawal na ang ayuda. Yan po yung ginawang guidelines. Kaya lang, may nabanggit si BP Sara na ginawang exemption ang pamimigay ng ayuda. So, kaya ang COMELEC, napakalaki po ng partisipasyon talaga dito ng COMELEC sa eleksyon na ito. Kung tiwali ang COMELEC, ang dayaan at vote buying mangyayari po. Mangyayari. At parang yan talaga yung kinababahala natin dahil ang luwag. Maluwag po ang COMELEC, parang mga pulis ngayon maluwag sa pagsugpo sa mga drugista, pagsugpo sa droga. Yan po ang kinababahala talaga natin. So, kung tayo po ay nakaboto na, tignan po natin yung voting machine kung naka-online. Dahil yan ang sinabi ni Atty. Respicio ba yun? Na kapag naka-online, ang voting machine, pwedeng ma-hack yan. Pwedeng pakialaman yan ng mga hacker. At yung mga bumoto, yung bilang ng boto ron, yun ang pwedeng madaya, no? So, ewan natin kung paano natin matitignan na naka-online ba yung voting machine na yan o hindi. Hindi natin alam. Pero, mag-observe tayo, tignan natin kung naka-online. Bahala na kung paano natin titignan. So, may mga sinabi pa si BP Sara. Eto nga, tignan natin kung ano pa yung sinabi niya. Tuloy natin. Ngayon ba, like, percent na kayo na sure for the 2028? Ang daming klamo ng tao. You see that wherever you go. Yes, oo. Nakikita ko yung panawagan ng mga tao. At hindi ko lang yan nakita ngayon. Nakita ko din yan noong 2020. Yes. Nakita ko din yan noong 2019.
nandyan pa rin. Naiintindihan ko yung kagustuhan nila, pero malapit naman na ang end of 2026 at yun yung binigay sa akin na deadline ng mga campaigners para mag-announce kung tatakbo ba talaga o hindi. Sorry for asking this, Vicky. Kung sa percentage, like how many percent are you now inclined to run for 2028? Hindi ko talaga masagot. Alright, ang tinatanong po ng reporter, kung ilang percent na ba ang decision making mo, BP Sara, sa 2028, kung tatakbo ka na ba, ilang percent na ba? So, hindi po nasagot ni BP Sara yan. Pero, believe ako dito sa reporter ng GMA, no? Dahil sinabi niya, may mga clamor ang mga tao na tumakbo ka, BP Sara, for president. Bihira sa mga katulad ng GMA reporter. Kasi alam natin bias ito eh. Pero, sinasabi niya, no? BP Sara, may mga clamor. At sabi ni BP Sara, nakita na niya yan noong 2022. Nakita niya rin yan noong 2019, yung run, Sara run, noong 2019, at hanggang ngayon, may clamor pa rin na tumakbo siya for 2028 presidential election. Kaya lang, hindi pa nagbigay, hindi pa sinagot ni BP Sara kung ilang percent na ba siya na handa ng tumakbo. Tuloy natin. Yan, subukan natin pagkatapos ng eleksyon. Recently may mga napailan po ng reklamo si Senator Ivy. May mga secretaries, may mga PNP officials. But you think meron pang mas mataas na dapat panagot kung sa nangyari po ng pagkita po kay PRRD? Oo, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. So hanggang siya dapat makasukat. Opo, kasi hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng President. Malabo na gumalaw. Alright. Kaya lang ang problema, hindi pa po pwedeng idemanda ang presidente dahil mayroon silang immunity from suit. So, kapag bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos or impeachment, no? Kaya nakikita ko masigasig si BP Sarang mangampanya lalo na sa mga congressman. Yung mga kalaban niya, binabanat, yung mga nag-impeach sa kanya, saka yung mga pangunahing congressmen na tumutulig sa kanya, kagaya sa Maynila at sa iba pang parte ng Pilipinas, na ikinakampanya niya no, wag nang iboto, sesantihin na, pagpahingahin na, wag nang iboto. So, kinakampanya niya yung mga kalaban ngayon, kagaya ni Chua, nila Abante, yung mga kalaban nila ang ikinakampanya ni BP Sara. Siguro, ang iniisip din ni BP Sara, alam nyo kasi sa impeachment, makabuo ka lang ng mahigit 100 na kaalyansa ni BP Sara. Pwede mo nang i-impeach si Bongbong Marcos. Pwede na. Kaya lang, mahirap ang laban. Mahirap po ang laban ni BP Sara kung impeachment ang gusto niyang mangyari kay Bongbong Marcos dahil marami pa pong mukhang pera na mga congressman. Marami pa. So, yun talagang magiging kalaban, magiging balakid. Eto, konti na lang yata, tutuloy na natin. Nagkumalaw ang mga departments ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung president natin. Nagpapase yung situation noong 2016 at iba yung sitwasyon ngayon. Mas matindi yung laban ngayon. Kasi mas demonyo
yung administration ngayon as compared to sa administration. Alright. Parang hindi raw alam ni Presidente kung ano yung mga nangyayari sa bansa niya. Kumbaga, parang ang nagdidesisyon talaga, hindi lang si Bongbong Marcos. May mga ibang nagdidesisyon. Kaya lang, sabi ni VP Sara, maaring incapacitated, walang kapasidad si Bongbong Marcos mamuno. Kumbaga, hindi niya kaya magpresidente. Sinabi niya na yan eh. Kaya, kung ano yung gawin ng mga nasa paligid ni Bongbong Marcos, parang nagkikibit balikat na lang, wala siyang magawa or wala siyang pakialam. Wala siyang paki. Kumbaga, kayo na bahala dyan. May aatinan akong concert, bahala na kayo. Yan po ang nangyayari sa pamumuno ni Bongbong Marcos. At sinabi pa ni VP Sara na hindi na mababawi ni BBM o ng kanyang administrasyon ang kawalan ng proyekto at programa dahil sa paninira sa mga Duterte. Kumbaga, ang ginagawa ng administrasyon dahil ayaw makita ng mga tao na, oy, si BBM walang project. Oy, ang daming naghihirap, nagugutom. Parang hindi naman tinutugunan ni BBM. Ang ginagawa, para matabunan nga yung mga issue na yon, sisiraan na lang ang mga Duterte at isisisi lang nila ang kapalpakan nila sa mga Duterte. So, hindi na makikita ng mga tao na wala tayong proyekto, walang build, at yung kakulangan sa programa, pagtugon sa kahirapan, kawalang trabaho. Alam nyo itong mga mega project ni Pangulong Duterte, ang dami niyan eh. Halimbawa, 10 yan, no? Itinuloy ni Bongbong Marcos simula nung umupo siya. Halimbawa, tuloy-tuloy niya lang. Napakaraming trabaho niyan. Napakaraming trabaho po. Baka 100,000 trabaho ililikha yang itong 10 mega project lang ha. Lalo na yung mga maliliit pang project. Yung mga road project. So, doon po sa subway, no, na pinagyayabang ni VP Sara nung nakaraang campaign rally niya. Ay, VP Sara, sorry. Yung pinagyayabang ni Bongbong Marcos na subway na magkakaroon na raw tayo ng subway, yung bang tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Pinaliwanag pa eh, no? Pampahaba ng mga statement niya ng sinasabi. Magkakaroon na raw at bago daw siya bumaba sa pwesto 2028 ay fully mabubuksan na raw yun. Kumbaga fully functional na yung itong subway project na to. Sa loob-loob ko, kung itinuloy-tuloy mo lang itong subway na to, baka ngayon tapos na eh. Kasi paano mo maipagmamalaki itong subway, no? Binawasan mo nga ng 80%, nagtira ka lang ng kaunti sa proposed budget dito po sa subway, itong 2025 budget. Nandito po yan, no? May ebidensya po tayo niyan. O eto, in 2025, the approved budget for the Metro Manila Subway Project was significantly reduced with an 80% decrease from the initial proposed amount. The approved budget was 7.8 billion. Yan lang po yung na-approve. While the proposed budget in the National Expenditure Program, NEP, was 39.3 billion pesos. Ang nawala po, 31 billion. Saan napunta yan? Ay, sabi ko nga, sa impeachment ni VP Sara, dito sa election, para sa vote buying,
and Dayaan. Diyan po gagamitin. At yung mga sumusobra, Silicdonia na. Silicdonia na ang mangyayari. Subi-subi ba? Subi. So yan lang natira sa budget ng subway. 7.8 itong 2025 budget. Alam nyo kasi yung subway, sagot yan ng Japan, yung JICA, ano? Naalala nyo naman siguro. Tapos yung mga small na gawain naman sa subway, siguro sa bantang taas, ano? Yung mga istasyon, sagot na yata ng gobyerno ng Pilipinas. So yan po. At yung mga right of way, yung mga tatamaan na property, mga bahay, bibilhin po yan ng gobyerno. Yan po yung isa sa kanilang dahilan kung bakit nahirapan daw silang gawin itong subway. Dahil itong kinakatwiran nila ay yung right of way. Alam nyo, ganyan din po yung katwiran noong Pinoy administration. Right of way din sa mga railway station, ay railway project at iba pang mga bypass road project. Right of way yung problema nila. Bakit hindi po yan naging problema noong panahon po ni Pangulong Duterte? Walang ganyang problema. Bakit nagiging problema? Una, dahilan lang. Dahilan lang po para ihinto yung proyekto. Para yung budget mapunta sa kanila. Ang iniisip po ng mga taong gobyerno natin sa ngayon, administrasyon, ay hindi para sa bayan, hindi para sa mamamayan. Ang iniisip po nila ay para sa kanila. Yung kanila ang iniisip nila. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.